ang mga gintuang katangian ng ating dakilang lahi. Iba-ibang ating pinagmulahan, sa iisang bayang sinilangan, mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Pinataglay ang dakilang yaman, sa atin binigay ang perlas ng silangan, gintong lupa't haragatan, kay gandang kalikasan, ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin to, ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating hipig, iisa pa rin ang ating lahi. Katotohanan ng kalooban, ating isabuhay, ako, ikaw, tayo'y magmahalan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo, ay tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin ko ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan natin ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, ay dapat malasakit, kaming mga Pilipino. Likas ang talino, payabunin natin mo ang Pilipino. Isa ang lahi, halo-halo man ang libig, yan ang Pilipino. Ang sinumang lingkod bayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahad ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna.
maglalatag ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawahan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma de Leon. Magandang hapon sa inyong lahat. Please like and share our live video and our FB page, Broadstreamcast Communicators. Follow me on Facebook at Corazon Alma de Leon, or you may contact me at 0918-912-3546. At si Ginang Sonia Roque is on the road, pauwi sa kanya, and will join us later. Ano po ang ating opening statement sa programang ito? We may not be able to change the structure of our universe, but maybe by raising our voices, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth, and goodwill among men. This is the purpose of Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. And from Pope Francis, he wrote, "Rivers do not drink their own waters, trees do not eat their own fruits, the sun does not shine on itself, and flowers do not spread the fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born for each other, no matter how difficult it is. Life is good when you're happy, but much better when others are happy because of you." At tamang-tama, andito na po ang ating panauhin, psychiatrist, si Dr. Beth Santos. Siya ay consultant, professor of De La Salle Medical and Health Science Institute, member of the Philippine Psychiatric Association, and samahang tumataguyod sa gawaing pangkaisipan, at kasama namin bilang board member ng World Association for Psychosocial Rehab. At para describe siya, sabi ni Rabindranath Tagore, "Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms towards perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that of the heaven of freedom, my Father, let my country awake." Kaya panggising sa atin ngayon itong pagpunta niya sa ating programa, at ako'y naniniwala malaki ang may tutulong niya sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Go ahead, Beth. Thank you. Mag-greet ka muna. Go ahead. Imbatan niyo sa amin. Ako ay isang mamamayan din, bukod sa psychiatrist. At nagpapasalamat ho ako at inimbitan ninyo ako ngayong hapon. Yes. At tamang-tama, babasahin ko yung isang poem na captures ba ang ating pag-uusapan. Ang title nito ay Nasaan ang Araw. Matagal ko nang inasahan ang pagsikat ng araw. Matagal ko nang inasamasam ang paglaho ng dilim. Ngunit bakit ganito ang buhay? Bakit ganito ang damdamin? Ang puso ay nagtatanong, ang diwa ay nagtataka, nasaan ang araw? Ang araw pala ay nasa puso, ang araw pala ay nasa kaluluwa ng balana. Kung ang puso ay puno ng pagmamahal, hindi na kailangang itanong nasaan ang araw. Kung ang kaluluwa ay puno ng katotohanan, hindi na kailangang itanong pa nasaan ang araw. Sa isip, sa salita at sa gawa, nakapaloob ang araw, kailanman ay walang kadiliman, sa tuwa, katotohanan at pagmamahalan. Salamat sa puwang may kapal, may kasagutan na ang tanong kong nasaan ang araw. At tamang-tama, patuloy na ang ating pag-interview kay Dr. Beth Santos at ikukwento niya ang kanyang pinagdaanan. Go ahead, ikwento mo yung pinagdaan mong you had a stroke pero gumaling ka at ngayon ay patuloy yung ginagawa mo bilang isang psychiatrist. Go ahead, Dr. Beth. Mga 2023 din po yun nung nagka-stroke ako. Tapos na-paralyze yung kalahating katawan ko.
So, nakaratay ako noon, physical therapy ako, nakahiga lang ako sa kama, ginagalaw-galaw lang ng occupational therapist yung pa ako. Pero, sa tulong ng Diyos at saka yung galing ng physical therapist ko, nakita ko ho ang kaliwanagan ng buhay. Kasi unti-unti nakalakad ako ulit. Although limited pa rin ang movements ng right side of my body, but I have been able to nakayanan ko ho na maging maging useful ulit na citizen ng ating bayan at saka nakakatulong pa rin sa mga tao. Kaya ang lalim ng inyong binasa kanina, parang nakita ko pag nagde-journey tayo, we question sometimes, pero nakikita rin natin ang liwanag, di ba? Yes, yes. Kaya excited ako kasi ang araw talaga natin ng Tuesday mental health at kung hindi mental health, anti-smoking at anti-vaping. Pero naniniwala ako kasi sabi ko nga physical health and mental health para magkapatid. Kaya ako naman sinasabi yon, pag mental health ka, physically naapektuhan ka pag tinamaan ng mental health mo. Pag ikaw naman physical health, nag-worry ka dahil physically wala ka sa kondisyon. Kaya mental health din, para bang two sides of a coin na nangyayari sa lahat. And ako, tama sabi mo, 2023, ako naman ay na-opera sa puso. Physical yon. Pero siyempre inisip ko baka kukunin na ako ni Lord. Awa ng Diyos nabuhay pa. Kaya ang joke ko nga, pinatawad ko na lahat ng may utang sa akin. Pero ngayong magaling na ako, hindi na ako magpapautang. Joke only. Pero anyway, sa pagpapatuloy natin, so ano ang naging ordeal mo? What month did you get sick in 2023? Nung February po. Earlier. Simula pa lang ng taon noon. Very busy ako. Naalala ko po, hanggang madaling araw, may kausap ako, nagkukonsulta yung mga tao. Stress. Kasi time ng COVID pa noon hindi pa maluwang katulad ngayon. Hindi Kaya, pa ang dami pong kahit online, nagkukonsulta kami madaling araw na, maagang maaga, ganon. Busy ako at tapos meron din kaming family reunion, meron din kaming mga reunion ng mga kaeskwela ko. Tapos biglang-bigla ho at the start of the year mismo dahil January, start ng celebration yun, di ba? Tapos Febrero, yan, tinamaan na ako. Nagkasakit na ako. Marami ho sa atin na nag-exercise naman na at talagang iniisip nila yung physical health nila, nag-exercise sila. Pero kailangan din natin naman ng mental exercise, no? Kailangan din natin na pagyamanin yung isip natin, yung lusog isip, no? Dapat bigyan din ng pansin. Kaya ganon. Kaya ano nga ho ang nangyari sa akin ba? Natuto ako na gamitin ang left side of my body na yung kaliwang kamay ko ay ginagamit ko pang toothbrush, pang text-text na, ganon, tapos pang hilamos. Samantalang right-handed ako hindi ko na magalaw yung kanan So, natutunan ko. Tapos, ang dami palang mga bagay, ma'am, na you take for granted when you're physically healthy. Good afternoon. Yes. Good afternoon, nakatitig na ako at least. Galing. Greet ka muna, Sonia. Greet ka muna. Magandang hapon sa inyong lahat na tagapakinig dito sa programang Bagong Lahat Mamamayan Muna. Magandang hapon, Cora, at magandang hapon, Dr. Elizabeth Santos, na guest natin today. Sorry na late ako na traffic, pero salamat sa Diyos. Parating din. Yes. Ay pagpatuloy na po natin ang pakikinig sa sharing ni Dr. Elizabeth at tiyak akong
marami tayong matututunan sa kanya. Oo. Ma'am, ang sinasabi ko kanina, marami kasi sa atin na talagang parang health buff, pero they mind only yung physical health nila. Kaya exercise na exercise. Pero may mental exercises din. We have to practice our brain, ano? Maraming mental exercises like crossword puzzle, o kaya you learn a new route pag uwi mo, o kaya you try writing with your or doing things with your left hand, tapos learning a new way, bagong grocery route ka, ganyan, para magfa-function naman yung brain natin, no, hindi siya stagnant. So marami akong natutunan din personally nung na-stroke ako, kaya natuto akong gamitin ang left side ko. Nakita ko na may will to learn new things, so to make adjustment. Hindi ba, Beth? Yes, and the brain has neuroplasticity talagang kahit yung yung side na na-paralyze, dahil pinipilit, physical therapy, hanggang sa paulit-ulit na parang nagkakaroon ng, at hindi lang parang, talagang nagkakaroon ng mga nerve endings na parang nag-reroute yung mga nerves natin, no? Yung mga namatay na, pero nagkakaroon ng bago. Kaya nakakagalaw ulit, although limited na, nakakagalaw ulit dahil ginagamit mo siya, pinipilit mong gamitin. Kaya very interesting yung speech, na kung na-affecto ang speech dahil pag speech, hindi makasalita, kailangan speech therapy din para mag-get back to the regular or to the ordinary. Kaya nga, sinasabi nga, ma'am, ng ibang doktor, magbasa ka lang mga comics, basta anything. Dahil usually, pag na-stroke, parang kang nauutal, parang hindi mo masabi yung gusto mo, nasa isip mo naman, pero ang salita, hindi mo masabi. Yung lamesa, nasasabi mo kama, malayo. Parang malayong association. Kaya, dapat practice ang practice. Magbasa ng magbasa, magsalita, mag-practice na nakikipag-usap, manood ka ng telenovela, magbabasa ka ng mga libro, para masanay ulit, no? Magkakaroon ulit ng bagong nerves, ang mga dati nang namatay na nerves ay nagkakaroon ulit ng yung neuroplasticity ang tawag doon. Nagkakaroon ulit ng bago, tumutubo ulit at natututo ulit ang katawan natin. So ang wonder talaga ng physical body natin ay hindi lang tayo robot Talagang may buhay ang buhay, at hindi lang may buhay, nag-i-improve talaga. And how long did it take you na maka-recover? Wala pang 6 months po ay nakakatayo na ako. With a cane, of course, ay nakakalakad na. But ngayon po, nakakalakad na ako ng walang cane, although pag maraming tao, dahil syempre nakakatakot na babangga-bangga ka, baka mahulog, kaya nagka-cane ako. But I can, if I am at home or in places where there are less people and there is no danger, wala pong danger na mababangga ako, pwede akong walang cane, mabagal lang ang paglalakad. Nakapaglakad. Galing. Of course, nakita ko yung sa father ko na may stroke. At he had a stroke at age 56, but he was able to retire at 65 and became more productive after he retired. Of course, he was also limping at nakabaston din siya. Pero life is good. Palagi ko sinasabi, lalo na if you are good about your life,
Yun ang Oo. yung pananaw ko. Tsaka pala ma'am, pag may nangyari sa inyong significant na gano'n, talagang you start to think of the end na, nga pala, mamamatay din ako. So, am I in the right path? Tama ba yung ginagawa ko? Parang gusto mo lang araw-araw magsimba na lang. Araw-araw para, are you Magdasal. ready? Tama ba, mag-i-inventory ka kung may mga kaibigan ba akong hindi nababate? Meron ba akong kagalit? Parang gano'n, nagpe-prepare ka na talaga sa, dati hindi mo iniisip yun. Pero biglang may nangyari sa'yo, ay, oo nga pala. Gano'n. Para kang, natatauhan. Gano'n. Wake up call talaga. Yes. Totoo yun. Sonia, may capacity ka ba to read kung sino yung mga... Bahay na ako eh. Oo. Oh, sige, go ahead. Saan tayo mag-umpisa? Teka muna. Kina Rock. Din yata Well. Edlin. Ito. Sige. Rock UL. Good afternoon po. Ben Oliver Matias. Good afternoon po, Ma'am Cora. Dina De Leon. Edlin Nangcha. Good afternoon po. Watching from eHome Improvement Center, Santa Cruz, Laguna. Thelma Hapzon. Good afternoon, Chair CADL and Dr. Elizabeth Santos. Very interesting topic. Then Francisco Evangelista, magandang hapon po. Nilda Mago, good PM po. Evelyn Roda, good afternoon po. Mabel Roa, good afternoon, Ma'am Cora, Ma'am Sonia, and guest Dr. Beth Santos. May I ask Dr. Santos for her advice on her fellow doctors who are leading very stressful lives? God bless po. Jinky Bueno Ilut, mapagpalang araw po, Ma'am Cora, Ma'am Sonia, and guest. Celia Cabatosha Yang po, good afternoon. Sec Cora, MS Sonia, and Dr. Elizabeth. The topic today is interesting and valuable, especially for seniors. Marga Rita, good afternoon po. Nagpapalakas po ng loob ang statements ni Doktora. For now. Oo. Yan ang muna. Po nila yung mga doctors daw who are living stressful lives. No? At totoo yun, talagang stress. But stress is good naman dahil pag na-stress tayo, we are on alert. O halimbawa, stress tayo, di magpe-prepare tayo for that. On a certain level, it is useful to us. Maganda naman dahil nagpe-prepare tayo, naghahanda tayo, lagi tayong on the lookout for something. Ganun ang level ng stress lang na pang araw-araw, kaya natin. Kaya lang minsan, ang stress is lagi, pag matagal na, tapos hindi tayo marunong mag-distress ng buhay natin, hindi tayo marunong mag-relax, hindi tayo marunong masyado tayong stricto o mabusisi sa buhay, yon nagiging harmful na ang stress. No, imbis na makatulong sa atin, nagkakaroon na tayo ng burnout, no? Yung ang pakiramdam natin ay parang nawawalan ka na ng gana sa mga ginagawa mo, wala ka ng gana sa trabaho, nakakaaway mo na yung mga kasama mo sa trabaho at yung supervisor mo, pati yung mga under sa'yo ay laging nasasabing nagiging masungit ka. Siguro nakakalimutan natin na dapat mag-distress naman tayo. Alisin naman natin yung stress sa buhay natin. Paano tayo magdi-distress, no? Maraming paraan. Okay, we have to learn to say no. Kasi baka yes tayo ng yes sa lahat ng lumalapit sa atin. Opo, yes ma'am. Opo, gagawin ko na yan. Opo, ganyan. Pero wala ka ng oras. You are spreading yourself very thin, no? So, marunong naman tayo dapat magsabi ng kung sa tingin natin hindi na pwede,
learn to say no. Sabihin natin, ay, pasensya na po, hindi po kaya, no? Sabihin natin ang totoo. So, we must learn to say no para hindi tayo nagkakanda sa buhay natin is stress, nagpipilit na pagbigyan lahat ng tao na lumapit sa atin. So, say no. Tapos po, pwede rin naman declutter. Mag-declutter tayo. Yung bang minsan we are hoarding stuff. Ang dami-dami nating mga stuff, mga bagay-bagay naman. Hindi naman natin naisip ko to eh. Hindi ko naman to mandadala pag namatay ako. No, bakit ba ang dami-dami? Minsan ang dami-dami mga collection ng ganito, mga ano. So pag clear po yung ating paligid, hindi maraming bagay na nakapaligid sa atin na nagde-declutter tayo, ay magiging madidistress din po tayo. Isang paraan din yon para madistress tayo. Okay, marami pong paraan. Like, we learn to be grateful. No? We say we say thank you to little things. No, and we learn also to receive. Minsan pinalaki po tayo na ang saying natin is it is better to give than to receive, di ba? So give tayo ng give. So minsan ang pagre-receive po pala ay it's a humbling experience na parang if somebody offers, we say, ay, thank you po, maraming salamat po, no? So, with that simple thing, nare-relax tayo. We learn to appreciate the small things that we maybe ignored before, no? Pag may nag-offer ng a small something or glass of water lang, thank you. Minsan, yung mga tao na nag-e-effort sila, magpasalamat tayo, hindi natin sasabihin na ay hindi po, meron na ako niyan eh. O kaya wala lang, parang wala tayong pakialam, no? Wala tayong pakialam. Sige, lagay mo na lang diyan. No, we have to learn how to receive. We have to be humble and say, ay, thank you very much po. Thank you sa binigay nyo. Ganyan. So, nakaka-relax din yon. So, ang pag-acknowledge, no, ng mga kapwa sa paligid natin, we have to bond with other people, and there is also a time to be alone in prayer or to reflect. Pero, there should also be a time to be with people, to bond with them. Hindi yung puro gadget ang hawak natin, nakaka-stress talaga yun. No? Ang kaharap natin araw-araw, ang tinitingnan natin ay isang monitor sa screen ng gadget, ng laptop. No? Imbis na makikipag-connect tayo face-to-face with other people and see what is going on around us, participate in what is going on around us, then we find life so joyful and fulfilling. Ay, ang dami ko na po pasensya na. Si Dr. Beth, magaling kumanta. Pero sabi niya, nung magkasakit siya, hindi na raw siya magaling kumanta. Sabi ko, hindi na aalis yung pagaling kumanta, kailangan lang practice. Pero sa katulad ko, kahit anong practice, walang pag-asa. Kaya, alam ni Sonia yan. Anyway, boses pala ka. Anyway, sa pagpapatuloy natin, ano pa yung, ito may nagdagdag si Mabel Roa. Thank you, Dr. Beth. That's very helpful advice on how to de-stress. I will definitely share them with my stressed loved ones. Kasi mga doktor din ang kanyang anak eh. Kaya nakaka-relate siya. Na-stress din. Pero at certain point, ang stress is good because it makes you move, di ba? Yes. Parang, hindi ko pa nagagawa ito, kailangan tapusin ko to. Pero pag too much, like anything else, pag too much na pagkain, tataba. Yung hindi kumain, masyadong mamamayat. Yung there's always a rule of thumb na
para kung ano yung gusto mong mangyari. Pero ang nakita ko ding challenge, Beth, is to make sure your friends and family are with you in your journey to health, di ba? Yes. Napaka-importante po ng role na ginaganapan ng pamilya, bawat miyembro ng pamilya. Ako, buti nandun yung mga anak ko, kasama ko sila. Very significant lalo na ang Pilipino, talagang makapamilya tayo We never live alone. Lagi tayong may kapamilya na katabi lang. Kaya importante na mula sa pamilya ay ma-offer yung feeling of open sila, tapos unconditional love, na talagang walang judgment, tatanggapin nila kung sino ka. Halimbawa, may nangyari, nagkamali ka or something, okay, no? So, nandyan yan. So, anong gagawin natin, no? So, merong atmosphere ng acceptance sa pamilya. Ang iiwasan po natin yung parang nag-judge tayo o kaya sinasabi, hindi, mali yan, ganyan. Ganon, ikaw kasi hindi ka na natuto. Ganon. Parang nire-reject, ginajudge sila. Pero yung pamilya, malaki yung role para dapat yung bahay po natin, ang bawat miyembro ng pamilya ay maka-provide ng safe place for us, di ba? Yung safe talaga, pag dumating ka na sa bahay, alam mo, ano ka na. No, itong nandito na ako sa bahay, walang ano dito, walang nothing will endanger my life here. Kaya, dapat, sa bahay, walang drugs sa loob ng bahay. Dapat walang mga, siguro, yung mga inumin for display lang, ganon. Pero, hindi. Kung pagdating mo sa bahay, nagiinuman lahat ng tao, puro mga lasenggo. Nasa loob ng bahay nyo, hindi naman safe yun. Dapat, di lalo na, dapat nga, safe yun. Dapat, iwasan natin yon, yung inom sa bahay or what. Tapos, yun nga, yung mga may drug sa bahay o kaya merong mga kamiyembro ng pamilya na gano'n ang ginagawa. Halimbawa, sa harap mo ay mayroon silang pinapakitang hindi maganda o kaya hindi ka nais-nais, gano'n. So, that is endangering a member of the family. So, dapat safe sana para lahat ay makakita ng liwanag, di po ba? Kaya nga siguro caring concern ng bawat isa. Our own caring concern for others and others caring concern for us. Pag wala yung mutuality na yun, medyo mahirap kasi yun ang nagiging problemang hindi makatulog. Pero partly ang malaking problema also financial. Nakita ko sa mga pamilyang may problema yung hindi, sapagkat maybe they have overspent their money and therefore kung kailan wala na, ninenervyos sila. But anyway, dapat hindi natin problema yon. Mabuhay sa bawat kakayahan, yung kung anong kayang magawa ay gawin. Sonia, meron ka bang dadagdag? Go ahead. Maganda yung mga advice ni Doktora dahil practical. We've got to be practical, especially yung nga, sinabi niya, ang bahay ay dapat safe place. Maraming bahay na hindi safe place. Nandyan yung nandyan yung nagsasabunutan, minsan nagbabarilan ng lahat. So I think that's a very good point na i-check natin if our house is a safe place for the members of the family to feel being family, diba? Kasi as you said sa dulo, at the end, no, we look for our family. Opo, tapos maghahanap din tayo ng red flags kasi kung observant tayo,
makikita natin baka may red flags na yung mga kasama natin sa bahay. Halimbawa, meron na palang silang sign ng depression, no, na kailangan makonsulta sa doktor. O, ibig sabihin, kailangan nila yung tulong natin. Kasi kung sila lang, hindi nila maiisip yun, no? Hindi nila nakikita na nag-iiba na sila. Pero ikaw na obserbahan mo, nagkukulong sa kwarto, hindi na madaldal, no, hindi na lumalabas ang kwarto niya, tapos halimbawa bumababa ang grades. Naku, bakit kaya? Ano kaya nangyari dito? So, dapat laging araw-araw kinukumusta mo bawat miyembro ng pamilya. Kung may nangyayari ba sa kanya, anong gagawin mo? Napaka mahalaga po na maaga pa ay madala na natin sa doktor kung may problema. Ang nakikita ko kasi, minsan yung loneliness dahil wala ng tao sa bahay, parang isa na lang kasama mo, tapos minsan hindi mo pa kasundo kahit best effort, problema yon, pero kung dadamdamin, kaya nga ang kantang "Wag Damdamin ang Kasawian", napakalaga. Kahit hindi ako marunong kumanta, alam ko yung lyrics para sinasabi kong sa sarili ko, wag damdamin ang kasawian dahil hindi ka, you're lucky, may anak ka na kasama mo, pag matanda ka ng hindi ka nakapagsawa, pero marami ka namang kaibigan na gumaganap sa tungkulin na hindi na ibigay sa'yo, ay enjoyin mo. Para sa akin, mag-enjoy. At saka yung Sonia, yung nabasa natin sa book launch ni May, yung gratitude. Di ba? Gratitude is the highest form talaga na kailangan meron tayo. Gratitude to God, gratitude to family, gratitude to friends. Kasi ours is not a perfect world talaga. Meron tayong mga talagang hindi kaulam o hindi kamamas o hindi. Anyway, sige, pagpatuloy natin. Ano pa naging challenge sa'yo? Kasi you went back to the profession, naging psychiatric consultant ka, got back to school, di ba? Go ahead. I went back to school, but now I'm more active in the college dahil sa pagtuturo ng mga medical students. Yun pong kliniko na inilimita ko na siya because hindi na ako tumatanggap ng bagong pasyente, although I still see my previous patients. Yung mga dati ng pasyente ko na, yun na lang po. Kasi ang pagte-take po ng history pag psychiatrist ka, tapos first time mo kakausapin, madugo po talaga. Madugo. Dahil usisain mo yung mula pa nung nasa loob pa siya ng tiyan ng nanay niya, hanggang sa lumaki siya, lahat ng history. Talagang kailangan malaman mo yon, no? Anong mga significant na nangyari sa buhay niya, sino ang mga kaibigan niya, sinong mga kaaway niya, tapos lahat yon. Kaya masyado sabi ko, baka naman mas stress ulit ako. Kaya hindi na po ako nagtitingin ng mga bagong pasyente. So I leave it to my younger colleagues. Pero yun na lang mga lumang pasyente ko dahil hindi ko na kailangang usisain pa yon. Dahil nangyari na yon. Dati ko na silang na-interview, alam ko na yung mga problema nila. Kaya pupunta na lang sila sa akin. Halimbawa, may konting problema, may relapse, o kaya meron kailangan ng bagong reseta ng mga gamot, yun na lang po ang aking mga tinatanggap. So, it works for me naman po. Hindi ko na nami-miss magkaroon ng mga bagong pasyente dahil nakikita ko nagfo-flourish naman yung mga psychiatrist, mga young psychiatrist. Kaya nire-refer ko na lang sila sa mga bagong psychiatrist na kaya pa yung stress ng mag-interview ng matagal. Hindi ko na po kaya. Ayun. Yun lang ho. Pero naging active naman ako sa school. Nagtuturo ako ngayon ng mga medical students. I
teach psychiatry. Sa anong school? De La Salle, ma'am. Sa De La Cavite. Salle. De La Okay. Salle. Opo. Las Marinas. Opo. Doon. Ang nakikita ko, nakita ko na sa mga taong nagdaan sa health issues ay na gustong mabalanse ngayon para ma-de-stress nga. Tama si Dr. Rabet, no? Pero ang daling sabihin na huwag kang ma-stress kasi yung mga taong nagpapa-stress sa'yo ay hindi naman nawawala. Di ba? At Oo, parang dinadagdagan pa nga at parang ewan ko, parang wala yatang solusyon doon na hindi ka ma-stress. Talaga ma-stress ka. Sa'yo na lang ang control na, ay hindi ako mababother dyan. Bayaan mo kung anong gusto niya. Parang you say no. Dapat hindi lahat ng hinihingi sa'yo, pinapagawa sa'yo, oo ka ng oo. Kailangan, magsabi na ka na, ngayon pa lang, ay, wala po akong oras. O, hindi ko magagawa ng effective yan. It doesn't mean na mahina kang tao dahil doon. It's just being honest, na nagiging fair sa iyo at saka doon sa taong nanghihingi kasi nagsasabi ka ng totoo na hindi mo kaya. Yun lang. Ganun lang ho. Dapat may boundaries tayo talaga. No? Yeah. May mga boundaries. Kung kaya mo, sige. Kung kaya mo. Pero tama ho yung sinabi nyo. Talagang a sense of gratitude. Doon ko na feel yun talagang magpasalamat kung anong meron ka. Hindi yung naghahanap ka ng wala ka naman. Hindi yung wala ka nito bakit meron siyang bag na gano'n? Naku, bagong style ba yan? O anong, tapos may kotse siyang gano'n, di ba? Tapos meron naman silang bagong rep, nakita ko sa kapitbahay. Parang hinahanap mo yung wala sa'yo, pero kung anong meron ka, halimbawa, hindi ka kasing yaman ng iba, pero provided ka naman kung anong meron ka, magpasalamat ka. At malaking pagbabago, yung change ng mind shift, yun, parang nakakagaan ng loob. Kasi nagpapasalamat ka kung ano yung meron ka. Hindi yung hanap ka ng hanap ng wala sa'yo. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng hindi mo kailangan So, huwag kang magalap. Magpasalamat ka sa kung anong nasa iyo, sa konting nasa harap mo, sa pagkain na kinakain mo araw-araw. Magpasalamat ka na meron kang mga anak o yung mga solo na nagsolo ka nga pero meron kang mga kaibigan na nagmamahal sa iyo. Pasalamatan mo 'yon. Yung bawat buhay po, 'di ba? Everyday lang na buti paggising ko, buhay pa ako. Meron humihinga ka pa, God still wants you. Wala pa siyang reason to take you out of this world. Hindi mo pa time. Sige, thank you Lord for today. Salamat sa jeepney driver, salamat sa mga nakakasalamuha mo sa buhay na kahit magpasalamat ka sa sekretary mo na ginagawa yung mga trabaho sa'yo, gano'n. Kasi you find yourself every time that you're thinking, may gratitude ka. Yung puso mo napupuno na. Parang puno na yung puso mo. Tsaka masaya kang naglilingkod sa iba. At you are becoming a source of joy also to others. You are not only parang spreading joy, Pero makita nila, bakit kayo masaya yun? Kasi I have a sense of gratitude, Yung konting bagay, nagpapasalamat na ako. Salamat. Kami ni Sonia may Bible study once a month. Nakakatulong din yon para i-remind kami sa isa't isa ano pa yung kulang, ano pa yung sobra. Kaya minsan nakakalimot at akala natin, niisip natin na sarili lang natin ang problema. Pag narinig mo yung problema ng iba, mas marami palang problema. Kasi ako, concerned ako sa mga physical troubles, Kasi ang physical,
nakakabigat sa mental. Palagi kong sinasabi yan. Pag mababalita namin merong kaming mga kasama, maski sa klase namin doon sa Merenol na nagsisimba kami first Friday, pag walang dumarating, nagtataka kami, may sakit ba? Anong pinagdadaanan? And often, yung pinagdadaanan, kailangan nila ay, ano nga tawag dito, kailangan nila may sasama sa kanila to commiserate with them at parang masabing lahat tayo dadaan dyan o kung di pa dumadaan, dadaan dyan. Tango si Sonia. Parang totoo yung ating pinagdadaanan sa ating Bible study. Hindi, at saka yung kahalagahan ng Word of God. Yes. Bible ang pinupuntahan namin. Siyempre, ang kausap natin dyan sa Word, sa Bible, ang Diyos, si Jesus, ganyan. So, kahit na maliit lang na passage ng gospel, meron tayong nakukuhang mensahe galing sa Diyos na pwede nating i-apply sa buhay natin. Tama po yun. So anong payo mo, Dr. Beth, sa mga nagdadaan sa mga pagsubok? Halimbawa, hindi pag-ugnayan sa pamilya, problema, sa mga kaibigan. Kasi nangyayari naman talaga yun. Normal yun mangyari. Ano ang payo mo sa kanila? Huwag damdamin ang kasawian. Huwag damdamin ang kasawian dahil may bukas pa ang iyong buhay. Laging may bukas pa, no? Ang masasabi ko lang, hindi natin maiiwasan ang meron tayong pagdadaanan talaga. Normal lang yon. Hindi naman yung ikaw lang sa madaming tao ikaw lang ang may pinagdadaanan. Hindi po lahat ng tao may pinagdadaanan, merong nagiging problema, kanya-kanyang timing lang yon sa buhay nila. So pag nangyari sa'yo, hindi naman parang end of the world na for you. No, isipin mo na, una, okay, dapat factual muna. Tingnan mo, ano yung mga facts? Ano ba yung mga totoo? Hindi yung nag-i-imagine ka na, naku, baka may cancer na ako. lahat inisip mo, halimbawa, ma'am, di ba, nagka-headache o kaya masakit ang balikat. Yun muna, yung fact lang, masakit ang balikat ko, nagkaka-headache ako, ganyan. Hindi yung inisip mo na, may cancer na ako, lahat ng usong sakit, inisip mo na. So, una, facts muna. Factual lang. So, ano lang yung tama? So, anong solusyon? Meron. Lagi pong meron. Diba? Kung ang bawat parte ng katawan ay may solusyon, may gamot, pati ho ang brain, parte ng katawan yan. Kaya kung magkasakit ka man sa isip, meron din hong solusyon. No? So, hindi natin kailangang problemahin basta lalapit tayo sa tamang tao, no? Halimbawa, kung problema mo cardio, hindi ka naman lalapit sa hindi ba sa orthopedic. O lalapit tayo sa tamang tao. Kung halimbawa, marami nang tumingin sa atin pero may nag-advise na patingin ka kaya sa psychiatrist. Huwag po tayong ma-offend. Advice ko yan. Hindi po nakakahiya na magpatingin sa psychiatrist. No? Dahil yung brain naman ay parte din ng katawan ng tao. So, meron din palang nilalapitan pag merong problema sa isip. Meron pong mga gamot, mga management procedure para dyan. Okay. Tapos, wag maglulukmok, no? Huwag kang malungkot na dumadaan ka doon. Isipin mo, meron kang malalapitan, no? Tapos, wag mag-solo. Wag matakot na manghingi ng tulong sa miyembro ng pamilya o kaya sa kaibigan para may katulong ka, no? Samahan ka.
O kaya, tama, samahan ka sa taong dalubhasa na pwedeng tumulong sa'yo. Ganon. O halimbawa, kailangan mo ng advice lang. O ito, sasamahan ka sa tamang, halimbawa, sa pare o kung sino man ang elderly sa inyong community. Doon po, hindi yung, you seek advice from people na talagang may wisdom. Hindi yung kung kanino-kanino ka na nagkwento, wala akong makakatulong ng ganon. So, seek from the right people. And then, always believe na may proseso, hindi naman magic, hindi naman pag may problema ngayon, o halimbawa, yung pill, biglang magic, okay ka na. No, pag may pinagdadaanan, konti lang, tapos, konting proseso, maniwala sa proseso, maniwala sa tumutulong sa'yo, may mangyayaring pagbabago at darating ka sa may solusyon. So, babalik ka sa normal na kalagayan mo. Kahit may pinagdadaanan. Oo. Kaya may pagbabago at saka may bukas pa. Dahil baka katapusan na eh. Anyway, tapos na tayo at last 8 minutes na. Si may nag-thank you pa, Sonia. Si may Maylene Urbana Almenda. Good afternoon po. Edlin Nancia, maraming salamat po. Tama po kayo. A sense of gratitude. Learning to say no. Wow. With bold letters pa yung no. Edlin. Thank you. So, final words na. Beth, thank you. Final words mo? Ay, nako, basta maging mabuting mamamayan tayong lahat. Alagaan ho ang inyong katawan, alagaan din ang inyong isip. Dahil it goes side by side. Dapat may lusog yung katawan natin, may lusog isip din tayo. No? You pay attention to both para maging isang buo. Hindi yung iba yung iniisip, iba yung ginagawa ng katawan. No? Kaya nagkakasplit at nagkakaroon ng mga stress. Dapat kung ano yung iniisip natin, yun din ang behavior natin. Yun din ang ginagawa natin. Okay. Thank you. Final word, Sonia? Maraming salamat, Dr. Beth. Naalala ko, sabi ng isang doktor, bumalik daw yung kanyang pasyente, Doc, sinunod ko na lahat ang sinabi mo, ba't hindi pa ako pagaling? So sabi ni doktor, napatawad mo na ba yung kaaway mo? Yeah. So ibig sabihin, yung peace of mind, it encompasses not only the physical, but also your spiritual life. Kaya tama yung sinabi niyo, Doktora, maging buo, you become whole. Hindi yung split. Kasi pag nag-split talagang conflict, di ba? Sisikapin natin na ang health ay dapat yung buong katauhan natin kasama dyan. So maraming salamat at maraming salamat sa mga nakinig sa atin ngayon. At as I always end the program, prayer for the nation. Hindi lang tayo, bayan natin. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom, all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat, Dr. Elizabeth Santos, and of course, ang ating co-host, Sonia Rocco. Sabi ni Ronald Amora, very good program po kayo. Salamat. Salamat. Inyong napakinggan at natunghayan ang Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Sa pamamagitan pa rin ng inyong tulay sa tunay na pagbabago, ang Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.